Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Muli, samahan niyo ako sa isang panibagong yugto ng ating buhay. Isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin at magpapainit sa inyong mga gabi. Madalas nating marinig na ang pera ang nagpapaikot sa mundo, na kaya nitong bilhin ang pinakamagagarang gamot, ang pinakamatalinong doktor, at ang pinakakomportableng buhay. Pero paano kung ang lunas na hinahanap ng isang pusong wasak ay wala sa mga reseta at hindi nababayaran ng ginto? Paano kung ang tanging kailangan para muling mabuo ang isang pamilya ay ang simpleng haplos ng isang estranghero? Umalis ka na at wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Dumagundong ang boses ni Yakis Balanghay sa buong mansyon. Kasunod nito, ang malakas na kalabog ng mabigat na pintuan ng hasyenda, Hiraya Manawari. Nayanig ang katahimikan ng malawak na sala. Sa labas, humaharurot ang isang tricycle na lulan ang umiiyak na babae. Ang ikasyam na yaya na sumuko sa loob lamang ng 2 araw. Napahawak si Yakis sa kanyang sentido. Kumikirot na naman ang ulo niya. Sa harap niya, nakakalat sa mamahaling sahig na marmol ang mga papeles, resume at mga rekomendasyon mula sa mga sikat na agency sa Maynila. Lahat sila bigo. Lahat sila walang silbi. Senyorito, tawag ng isang mahinahon ngunit nanginginig na tinig. Lumingon si Yakis. Si Nana huminahon, ang matandang mayordoma na halos nagpalaki na sa kanya. Sa likuran ni Nana, may nakatayo, isang babae. Nakasuot ito ng kupas na maong at puting t-shirt na may mantsa pa ng putik sa laylayan. Basang-basa ang sapatos nito, tila naglakad ng malayo sa gitna ng ambon. Tinignan siya ni Yakis mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mata ay matalim, tila sinusuri ang kaluluwa ng babae. Wala siyang nakitang takot sa mga mata nito. Pagod, o hirap sigurado, pero walang takot. Sino naman ito, Nana? Malamig na tanong ni Yakis. Huwag mong sabihing ito ang ipinalit ng agency. Mukhang ni hindi marunong magbukas ng aircon ang babaeng yan. Ako po si Dalisay. Mabilis na sagot ng babae bago pa makapagsalita ang mayordoma. Ang boses niya ay malinaw, parang agos ng tubig sa sapa. Hindi malakas, pero hindi nababali. Dalisay Agon po. Hindi po ako galing sa agency, senyorito. Naghahanap po ako ng trabaho. Kahit ano. Kahit tagalinis ng hardin o tagalaba. Napatawa ng mapakla si Yakis. Lumapit siya kay Dalisay. Ang kanyang matangkad na anino ay tumakip sa liwanag ng babae. Alam mo ba kung bakit umalis ang huling yaya, Dalisay? Bulong ni Yakis, may halong pagbabanta sa tono. Dahil ang mga anak ko, hindi sila ordinaryong mga bata. Sila ay mga halimaw na kumakain ng pasensya ng mga taong tulad mo. May PhD sa child psychology ang huli kong kinuha. Umiiyak siyang tumakbo palabas. Ikaw? Anong meron ka? Hindi yumuko si Dalisay. Mahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang lumang bag. Kailangan niya ang trabahong ito para sa tatay niya sa probinsya, para sa gamot. Wala po akong diploma, senyorito. Sagot ni Dalisay. Diretso ang tingin sa mga mata ng bilyonaryo. Pero may 3 kapatid po akong pinalaki ko habang nasa bukid ang mga magulang namin. Alam ko po kung paano magpakain ng batang ayaw kumain. Alam ko kung paano magpatahan ng sanggol na ayaw tumigil kakaiyak dahil sa sakit ng tiyan. At alam ko po na walang bata na ipinanganak na masama. Baka po kailangan lang nila ng makikinig. Natahimik ang buong sala. Si Nana huminahon ay napahawak sa kanyang dibdib. Nagdarasal na sana ay huwag magalit ang amo. Matagal na tinitigan ni Yakis si Dalisay. Sa loob ng 2 taon mula noong mamatay ang asawa niya, wala pang nangahas na sagutin siya ng ganoon. Lahat ay nanginginig sa takot o kaya ay nagpapakyut.
para makuha ang atensyon niya. Pero ang babaeng ito, iba ang tabas ng mukha. Simple, pero may tibay. Nana? Tawag ni Yakis. Hindi inaalis ang tingin kay Dalisay. Po, senyorito? Bigyan mo siya ng uniforme. Siya ang magiging ikasampung yaya. Nanlaki ang mata ni Dalisay. Te talaga po? Huwag kang magsaya. Putol ni Yakis. Tinalikuran niya ito at naglakad patungo sa hagdanan. Huminto siya sa unang baitang at lumingon muli. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. 1 linggo. Bibigyan kita ng 1 linggo, Dalisay. Pero tandaan mo ito. Ang bahay na ito ay hindi lugar para sa mga mahihina ang loob. Bawal ang magkamali. Bawal ang magreklamo. Itinaas ni Yakis ang kanyang hintuturo. At higit sa lahat, kapag nakarinig ako ng kahit isang yak, kahit isang basag na pinggan, o kahit anong gulo mula sa mga anak ko dahil sa kapabayaan mo, papalayasin kita agad-agad. Walang sweldo. Naiintindihan mo? Opo, senyorito. Gagawin ko po ang lahat, sagot ni Dalisay. Bagamat nararamdaman niya ang kaba na gumagapang sa kanyang dibdib, tumangulang si Yakis at akmang aakyat na sa taas. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa madilim na pasilyo sa ikalawang palapag, may narinig silang kaluskos. Tumingala si Dalisay. Sa pagitan ng mga barandilya ng hagdan, nakita niya ang 3 pares ng mata. Si Ambon, ang panganay, na may hawak na gunting. Si Hamog, na nakahalukip-kip at nakatingin ng masama. At si Sinag, ang bunso, na walang emosyon ang mukha. Bago pa makakilos si Dalisay, nakita niyang binitiwan ni Ambon ang isang mabigat na porselanang florera mula sa itaas para bumagal ang oras. Nakita ni Yakis ang pagbagsak ng florera. Nakita ni Dalisay ang ngiti sa labi ng batang si Ambon. Blag! Nabasag ang porselana sa paanan mismo ni Yakis. Nagkalat ang matutulis na piraso nito sa sahig. Muntik nang tumama sa sapatos ng bilyonaryo. Ang ingay ay parang pagsabog sa loob ng tahimik na mansyon. Namutla si Nana huminahon. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Yakis mula sa basag na florera patungo kay Dalisay. Ang kanyang mukha ay nagdilim at ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumabas sa tindi ng galit na pilit niyang pinipigil. Ang sabi ko, bulong ni Yakis, nanginginig ang boses sa puot. Ayaw ko ng gulo. Ang katahimikan sa loob ng Hacienda Hiraya Manawari ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng pagkabasag ng porselana. Nakayuko si Dalisay sa harap ni Yakis. Sa kanyang paanan, nagkalat ang pirapirasong kristal na dating isang mamahaling florera. Ramdam ni Dalisay ang init ng tingin ng bilyonaryo. Ito na ba ang katapusan? Wala pang 5 minuto? Mawawalan na ba siya ng trabaho? Napatingin siya sa taas ng hagdan. Wala na ang 3 bata. Tila mga multong naglaho matapos maghasik ng lagim. Lumayas ka na! Mahinang utos ni Yakis. Walang sigaw, pero mas masakit ang lamig ng boses nito. Sa halip na tumalikod, lumuhod si Dalisay. Gamit ang kanyang mga kamay na sanay sa gawaing bukid, nagsimula siyang damputin ang matutulis na bubog. Senyorito, ani Dalisay, hindi tumitingin. Nangako po kayo ng 1 linggo. Ang florerang ito, hindi po ito nabasag dahil sa kapabayaan ko. Nabasag ito dahil nagpapapansin ang mga anak ninyo. At kung paaalisin niyo ako ngayon, sino po ang dadampot ng mga kalat na ito? Kayo? Napahinto si Yakis. Nakita niya ang isang patak ng dugo mula sa daliri ni Dalisay habang pinupulot nito ang pinakamatalim na piraso. Hindi inda ng babae ang hapdi. Bumuntong hininga ang bilyonaryo. Hinilot niya ang kanyang sentido. Linisin mo yan. Pagkatapos, ayusin mo ang gamit mo sa kwarto ng mga katulong. Bukas, kapag may nabasag pang iba, ikaw na mismo ang itatapon ko sa labas. Umalis si Yakis. Mabibigat ang hakbang patungo sa kanyang opisina. Naiwan si Dalisay na humihingal. Habang mabilis na lumapit si Nana huminahon
para tulungan siya. Iha, bulong ng matanda. Matatapang ang mga batang yon. Sigurado ka bang kaya mo? Tumango si Dalisay, bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala po akong choice, Nana. Kailangan ni tatay ng gamot. Kinagabihan, dinala ni Dalisay ang kanyang kakarampot na gamit sa kwartong itinalaga sa kanya. Katabi ito mismo ng playroom ng mga bata. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang tanawin na halos magpaikot ng kanyang mundo. Ang kanyang bag, nakabukas. Ang kanyang mga damit, naiilan na nga lang at lumapa, ay nagkalat sa sahig. Punit-punit, ginupit-gupit. Sa gitna ng kwarto, nakaupo ang tatlong bata. Si Ambon, ang panganay, ay may hawak na gunting. Ang mga mata ay puno ng hamon. Si Hamog, ang pangalawa, ay nakangisi habang tinatapakan ang nag-iisang litrato ng pamilya ni Dalisay. Si Sinag, ang bunso, ay nakaupo lang sa sulok, yakap ang mga tuhod at nakatulala sa kawalan. Oops! Pang-asar na sabi ni Ambon. Akala ko basahan. Lilinisin sana namin yung nabasag na vase kanina eh. Nag-init ang sulok ng mata ni Dalisay. Ang puting bestida na niregalo pa ng nanay niya bago ito mamatay. Ngayon ay isa na lang retaso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pagalitan ang mga batang ito na saksakan ng sama ang ugali. Tumayo si Hamog at lumapit sa kanya. Itinulak nito ng mahina si Dalisay. Ano? Iiyak ka na? Hamon ng batang lalaki. Magsumbong ka kay daddy. Sabihin mo masama kami. Sige na, para mapalayas ka na niya. Doon napagtanto ni Dalisay ang lahat. Ito ang laro nila. Ito ang gusto nila. Gusto nilang magalit siya. Gusto nilang patunayan na walang nagmamahal sa kanila, na lahat ng tao ay aayawan sila sa huli. Huminga ng malalim si Dalisay. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig. Kinuha niya ang punit na bestida. Hindi ako magsusumbong, mahinahong sabi ni Dalisay. Natigilan si Ambon, na wala ang nangisi ni Hamog. Bakit? Tanong ni Hamog, nalilito. Sinira namin gamit mo. Dahil gamit lang to. Sagot ni Dalisay habang kinukuha ang sinulid at karayom mula sa kanyang sewing kit na masuwerte namang hindi pinakialaman. Ang damit, napapalitan. Ang tiwala, mahirap ayusin. Umupo si Dalisay sa sahig, sa gitna ng magulong kwarto. Hindi siya umalis, hindi siya nagalit. Sinimulan niyang tahiin ang punit na damit. Tahimik, matiyaga. At habang tinatahi niya ang mga sira, nagsimula siyang humuni. Isang lumang kanta mula sa probinsya, isang oyay na inaawit ng mga nanay para patulugin ang mga anak na pagod sa paglalaro. Matulog ka na, bunso. Ang ina mo ay malayo. Hindi man kita masuyo. Nasa puso naman kita. Ang boses ni Dalisay ay hindi pang professional na singer, pero puno ito ng damdamin. Puno ng lungkot, pero may halong pag-asa. Lumutang ang himig sa malaking kwarto. Unti-unti, binitawan ni Ambon ang gunting. Umurong si Hamog at naupo sa sofa. Hindi makapaniwala na hindi sila pinatulan ng yaya. Ang hangin sa kwarto ay nagbago. Mula sa pagiging mabigat at puno ng galit, naging payapa ito. Naging ligtas. Ilang minuto ang lumipas. Napansin ni Dalisay ang isang anino sa kanyang gilid. Si Sinag, ang 5 taong gulang na batang hindi nagsasalita. Ang batang tila napabayaan na ng mundo. Lumapit ito kay Dalisay. Dahan-dahan. Natigil si Dalisay sa pagtatahi. Hindi siya gumalaw. Takot na baka matakot ang bata. Inabot ng maliit na kamay ni Sinag ang laylayan ng damit ni Dalisay, ang damit na tinatahi pa lang niya. Hinawakan ito ng bata ng mahigpit, tila kumakapit sa isang life vest sa gitna ng dagat. Ipinatong ni Sinag ang kanyang ulo sa balikat ni Dalisay at pumikit. Napasinghap si Dalisay. Agad niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Ang batang ito
ay sabik na sabik sa init ng isang ina. Sa may pintuan, hindi napansin ni Dalisay na nakatayo doon si Yakis. Galing siya sa opisina at narinig niya ang kanta. Akala niya ay nagkakagulo na naman. Handa na sana niyang kaladkarin palabas ang yaya. Pero natigilan siya sa nakita niya. Ang bunsong anak niya, si Sinag, na 2 taon nang hindi nagpapahawak kahit kanino, ay payapang natutulog sa balikat ng isang estranghera. Napahawak si Yakis sa hamba ng pinto. May kung anong kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Kirot na dulot ng inggit at kirot na dulot ng hiya. Siya ang ama. Siya ang dapat na nagpapatahan sa mga anak niya. Pero sa tuwing lumalapit siya kay Sinag, umiiwas ito na parang nakakita ng multo. Bakit sa babaeng ito? Sa yaya na galing sa kung saan at may suot na punit na damit. Kusang lumapit ang kanyang anak. Gusto sanang pumasok ni Yakis. Gusto niyang sabihin na tama na oras na ng pagtulog. Pero parang may puwersang pumigil sa kanyang mga paa. Alam niyang kung papasok siya, masisira ang mahika. Mawawasak ang kapayapaang ngayon lang ulit dumapo sa kwartong iyon. Napayuko na lang ang bilyonaryo sa dilim ng pasilyo kung saan walang nakakakita. Isang luha ang tumakas sa kanyang mata. Dahan-dahan, umatras siya pabalik sa kanyang kwarto. Iniwan ang pinto na bahagyang nakabukas. Sa loob ng silid, naramdaman ni Dalisay na bumigat ang paghinga ni Sinag. Tulog na ang bata. Inangat ni Dalisay ang kanyang tingin. Nakatingin sa kanya si Ambon at Hamog. Wala na ang bangis sa mata ng mga ito. Napalitan iyon ng pagtataka. Para silang mga sundalong naubusan ng bala. Bakit? Basag na tanong ni Ambon. Bakit hindi ka nagalit? Ngumiti ng tipid si Dalisay habang hinahaplos ang buhok ni Sinag. Dahil ang galit ay para lang sa mga taong hindi marunong umintindi. At naiintindihan ko kayo. Hindi nakasagot si Ambon. Hinila niya si Hamog palabas ng kwarto, pero bago tuluyang isara ang pinto, lumingon muli ang panganay. 1 segundo lang, pero sapat na yon para makita ni Dalisay na may nagbago. Hindi na ito ang tingin ng isang kaaway. Ito ay tingin ng isang batang nagtatanong kung pwede bang magtiwala muli. Nang maiwan silang dalawa ni Sinag, inihiga ni Dalisay ang bata sa kanyang kama. Sa kama ng yaya. Hindi niya ito magawang ilipat sa kabilang kwarto. Kinabukasan, nagising si Yakis Balanghay sa isang bagay na hindi niya narinig sa loob ng 2 taon. Katahimikan. Walang sigawan, walang iyakan, walang kalabog ng mga laruang ibinabato sa dingding. Agad siyang napabangon. Anong nangyari? May sakit ba ang mga bata? O baka naman, umalis na ang yaya at isinama ang mga anak niya? Mabilis siyang nagbihis at lumabas ng kwarto. Ang buong mansyon ay tila isang malaking simbahan sa sobrang payapa. Sinalubong siya ni Nana huminahon na may ngiti sa labi, isang himalang bihirang mangyari. Senyorito, handa na po ang almusal ninyo. Bati nito. Nasaan ang mga bata, Nana? Nasaan si Dalisay? Nag-aalalang tanong ni Yakis. Nasa likod bahay po sila, senyorito. Sa hardin. Kumunot ang noo ni Yakis. Sa hardin, bawal silang pumunta roon. Ang hardin sa likod ng mansyon ay hindi na hardin. Isa na itong gubat. Mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Mayumi, ipinagbawal na niyang may tumapak doon. Masyadong maraming alaala. Masyadong masakit. Nagmamadali siyang lumabas. At doon, sa gitna ng matataas na damo at mga halamang ligaw, natagpuan niya sila. Nakaupo si Dalisay sa lupa. Sa kanyang tabi, tahimik na nagbubunot ng damo si Ambon. Si Hamog naman ay naguhukay ng maliliit na butas gamit ang isang lumang pala. At si Sinag, nakaupo sa damuhan, pinaglalaruan ang isang bulaklak ng gumamela. May mga ngiti sa kanilang mga labi. Mga ngiting matagal nang ninakaw ng kalungkutan. Nakatayo si Yakis sa di kalayuan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tila isa itong eksena mula sa isang panaginip. Paano nagawa ng babaeng ito ang imposible? Paano niya napaamo
ang tatlong maliliit na halimaw sa loob lamang ng isang gabi. Anong ginagawa ninyo rito? Ang boses ni Yakis ay pumunit sa katahimikan. Agad na nawala ang mga ngiti ng mga bata. Si Ambon ay napatayo at nagtago sa likod ni Dalisay. Si Hamog ay binitiwan ng pala na parang napaso. Tumayo si Dalisay at humarap kay Yakis. "Senyorito, pasensya na po. Alam ko pong bawal dito. Pero sabi po kasi ni Ambon, ito raw po ang paboritong lugar ng mama nila. Kaya sinuway mo ang utos ko?" Maring tanong ni Yakis. "Hindi po sa ganoon, senyorito." Mahinahong sagot ni Dalisay. "Naisip ko lang po na baka kung aalagaan naming muli ang hardin na ito, mararamdaman nilang inaalagaan din nila ang alaala ng kanilang ina. Sa halip na ikulong ang sakit, mas maganda po sigurong diligan ito ng pag-asa." Natigilan si Yakis. Walang nakasagot sa kanya ng ganoon. Ang mga psychologist na binayaran niya ng libo-libo ay nagsabing kailangang ilayo ang mga bata sa anumang bagay na magpapaalala sa kanilang ina. Pero ang simpleng babaeng ito, gamit ang simpleng lohika, ay tila mas nakakaunawa. Ang mga bata ay dapat sumusunod sa rules, Dalisay. Hindi sila ang dapat masunod. Giit ni Yakis. "Tama po kayo," sagot ni Dalisay. "Pero ang mga bata po ay parang halaman. Kahit anong bakod ang ilagay mo, hahanapin pa rin nila ang sikat ng araw." Hindi na nakasagot si Yakis. Biglang may marangyang sasakyan na pumarada sa harap ng mansyon. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang bestida, suot ang mamahaling salamin sa mata. Si Marikit Sanghaya, ang pinsan ng namayapa niyang asawa. "Yakis, darling," malambing na tawag ni Marikit, sabay halik sa pisngi ng lalaki. Ang kanyang pabango ay matapang, kabaligtaran ng amoy ng lupa at damo sa hardin. Napatingin si Marikit sa gawin ni Dalisay at ng mga bata. Tinaasan niya ito ng kilay. "Oh, anong ginagawa ng mga bata sa maduming lugar na yan? At sino ang babaeng yan? Ang bago ninyong hardinera?" Bago pa makasagot si Yakis, lumapit si Marikit sa mga bata. Dala-dala ang mga paper bag mula sa isang sikat na toy store. "Hi babies! Look what Tita Marikit brought for you. Mga bagong laruan." Pero walang tumanggap. Si Ambon ay lalong nagtago sa likod ni Dalisay. Si Hamog ay umirap lang. Si Sinag naman ay yumuko at niyakap ang bulaklak na hawak. Nawala ang nangiti ni Marikit. Tumingin siya kay Dalisay na tila ito isang basura. "At sino ka naman para hawakan ang mga pamangkin ko?" Siya si Dalisay, ang bago nilang yaya. Mabilis na sagot ni Yakis. "Yaya?" Napatawa si Marikit. "Yakis, darling, you can do better than this. Look at her. Mukha siyang galing sa bukid. Baka may dalang mikrobyo yan." Nag-init ang ulo ni Yakis, ngunit hindi para kay Dalisay, kundi para kay Marikit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Dalisay at kinuha ang kamay ng tatlong bata. "Tara na mga anak, maghugas na tayo ng kamay para sa almusal," mahinahon niyang sabi. Sumunod naman ang mga bata nang walang reklamo. Iniwan si Yakis at Marikit na nakatayo sa gilid ng hardin. Pinanood ni Yakis ang pag-alis nila. Ang paraan ng paghawak ni Dalisay sa mga bata, puno ng kalinga. Ang paraan ng pagsunod ng mga bata, puno ng tiwala. Nang mawala na sila sa paningin, bumulong si Marikit sa tenga ni Yakis. Ang kanyang boses ay parang ahas na gumagapang. "Mag-ingat ka, Yakis," sabi nito. Masyadong mabilis niyang nakuha ang loob ng mga bata. Hindi kaya espiya siya ng mga kalaban mo sa negosyo? Masyadong malinis ang pagkatao niya. Masyadong perpekto. At sa mundo natin, ang lahat ng perpekto ay kadalasang peke. Tumingin si Yakis sa papalayong anino ni Dalisay. Ang sinabi ni Marikit ay tumarak sa kanyang isipan. Isang butil ng lason, isang binhi ng pagdududa. Lumipas ang mga araw sa hasyenda Hiraya Manawari na tila isang himala. Ang dating bahay na puno ng sigawan at kalabog ay napalitan ng mga bulong ng tawanan at tunog ng mga paang naghahabulan sa damuhan.
Si Dalisay, sa kanyang simpleng paraan, ay unti-unting binubuhay muli ang kaluluwa ng mansyon. Tinuruan niya ang mga bata kung paano gumawa ng saranggola mula sa lumang dyaryo. Nagtanim sila ng mga buto ng gulay sa hardin. At sa gabi, bago matulog, kinukwentuhan niya sila ng mga alamat mula sa kanyang probinsya. Napapansin lahat ito ni Yakis. Mula sa bintana ng kanyang malamig na opisina, palihim niyang pinapanood ang apat. Nakikita niya kung paano muling ngumiti si Ambon. Nakikita niya kung paano nakipaglaro si Hamog nang hindi nanunulak. At higit sa lahat, naririnig niya ang mga unang salita ni Sinag. Hindi pa buo, pero mga salitang para lamang kay Dalisay. Mag-isay akin. Isang hapon, habang abala si Yakis sa kanyang laptop, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Sinag, ang kanyang bunsong anak. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang ulit ito tumapak sa loob ng kwartong yon. Di Daddy, mahinang tawag ng bata. Natigilan si Yakis, binitiwan niya ang lahat ng ginagawa. Sinag, anak, anong kailangan mo? May inabot si Sinag sa kanya, isang drawing na gawa sa Crayola, isang malaking araw na may ngiti, at sa ilalim nito ay may 5 stick figures na magkakahawak kamay. Bukas, bulong ni Sinag, birthday ko. Parang sinaksak ang puso ni Yakis, nakalimutan niya. Sa dami ng problema sa opisina at sa bahay, tuluyan niyang nakalimutan ang kaarawan ng sarili niyang anak. Oo naman anak, alam ni Daddy. Pagsisinungaling niya. Magpapa-party tayo. Imbitahin natin ang buong syudad. Bibili natin ang pinakamalaking cake. Umiling si Sinag. Ayaw. Anong gusto mo anak? Kahit ano, ibibigay ni Daddy. Tumingin si Sinag sa sahig. Gusto ko ginataang bilo-bilo ni Mama Isay. Pagkasabi noon, tumakbo na ang bata palabas. Naiwan si Yakis na tulala. Hindi laruan, hindi party, hindi mamahaling damit. Ang gusto lang ng anak niya ay isang simpleng merienda na luto ng yaya. Kinagabihan, pinuntahan ni Yakis si Dalisay sa kusina. Nag-aayos ito ng mga plato para sa hapunan. Dalisay, tawag niya. Nagulat si Dalisay. Senyorito, may kailangan po kayo. Bukas, birthday ni Sinag, sabi ni Yakis, medyo nahihiya. Sabi niya, gusto niya raw ng bilo-bilo. Ngumiti si Dalisay. Nabanggit na nga po niya sa akin kanina, senyorito. Mamamalengke po ako bukas ng umaga para sa mga sangkap. Sasama ako. Mabilis na sagot ni Yakis. Natigilan si Dalisay. Po? Sa palengke? May problema ba doon? Wala naman po, senyorito. Nakakapanibago lang po. Baka madumihan po ang sapatos ninyo. Kinabukasan, sa palengke ng bayan ng Agos Luha, laman ng bulungan ang dalawa. Ang bilyonaryong si Yakis Balanghay na nakasuot ng simpleng polo shirt at maong ay sunod ng sunod sa isang simpleng babae habang namimili ito ng gabi at sago. Sariwa ba yan, Ale? Tanong ni Dalisay sa tindera. Naku, oo naman. Ineng, bagong pitas yan. Senyorito, pakihawak po muna nitong bayong utos ni Dalisay kay Yakis, hindi namamalayan ang pagiging natural ng kanyang pananalita. Automatiko namang sumunod ang CEO. Hawak-hawak ang bayong na puno ng kamote at langka. Pagbalik sa mansyon, nagtungo sila sa kusina. Habang naghihiwa si Dalisay ng mga sangkap, nakatayo lang si Yakis sa gilid. Hindi alam ang gagawin. Gusto niyo po bang tumulong? Alok ni Dalisay. Hindi ako marunong. Kahit paghalo lang po ng gata, senyorito, para masabi ni Sinag na kasama kayo sa pagluto. Nag-aalangan man ay kinuha ni Yakis ang sandok. Habang hinahalo niya ang kumukulong gata, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang munting kuryente ang gumapang sa kanilang mga braso. Pareho silang napatingin sa isa't isa. Ang bango ng nilulutong bilo-bilo ay humalo sa hangin, kasabay ng isang damdaming hindi nila masabi.
Mabilis na binawi ni Dalisay ang kanyang kamay. Pasensya na po. It's okay. Nauutal na sagot ni Yakis at bumalik sa paghahalo. Nang hapong iyon, walang party, walang bisita, walang malaking cake. Sa hardin, sa isang maliit na mesa, nakaupo silang 5. Si Yakis, si Dalisay, at ang 3 bata. Sa gitna ng mesa ay isang malaking mangkok ng mainit na ginataang bilo-bilo. Happy birthday, Sinag! Sabi ni Yakis, ngumiti ang bata. Isang ngiting totoo, isang ngiting abot hanggang sa mga mata. At sa sandaling iyon, nakita ni Yakis ang asawa niyang si Mayumi sa mukha ng kanyang anak. Ang parehong nangiti, ang parehong saya. Napangiti na rin si Yakis, isang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Habang pinapanood niya si Dalisay na sinusubuan si Sinag, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Isang init na akala niya ay hindi na niya mararamdaman muli. Pag-asa, gabi na nang matapos silang magligpit. Si Yakis ang naghugas ng mga plato habang si Dalisay naman ang nagpupunas. Salamat, Dalisay, sabi ni Yakis. For everything. Trabaho ko po yon, senyorito. No, pagtatama ni Yakis. What you did today. Hindi yun trabaho. You brought back my daughter's smile. How can I ever repay you for that? Ngumiti lang si Dalisay at nagpatuloy sa pagpupunas. Nang ilalagay na niya ang huling baso sa lalagyan, may nahagip ang kanyang paningin sa ilalim ng kama ni Ambon, sa katabing kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto. Isang maliit na bote ng gamot. Dahan-dahan siyang lumapit. Pinulot niya ito. Pamilyarang hugis. Pamilyarang kulay ng tableta sa loob. Ito ang bote ng maintenance medicine para sa puso. Ang parehong gamot na iniinom ng tatay niya sa probinsya. At ang parehong gamot na, ayon sa nabasa niya sa lumang diary ni Mayumi na naiwan sa hardin, ay gamot din ng yumaong asawa ni Yakis. Pero bakit ito nasa ilalim ng kama ng isang bata? Ang ngiti sa kaarawan ni Sinag ay nag-iwan ng liwanag sa buong hasyenda Hiraya Manawari. Sa sumunod na mga araw, naging mas magaan ang pakiramdam sa mansyon. Maging si Yakis ay mas madalas nang umuuwi ng maaga mula sa opisina para lamang maabutan ng mga anak na naglalaro sa hardin kasama si Dalisay. Ngunit ang liwanag ay laging may kaakibat na anino. At ang anino sa mansyon ay may pangalan, Marikit. Isang umaga, dumating si Marikit nang hindi nag-aabiso. Naabutan niyang nagtatawanan sa sala sina Dalisay at ang mga bata. Habang tinuturuan sila ni Dalisay na tumugtog ng isang simpleng kanta sa gitara. Ehem! Ang peking ubo ni Marikit ay pumutol sa masayang himig. Agad na tumahimik ang mga bata. Ang mga ngiti ay napalitan ng pag-iwas. Mukhang masaya kayo, ah? Sabi ni Marikit, puno ng sarkasmo. Naglakad siya palibot sa sala. Ang kanyang mga daliri ay dumadampi sa mamahaling muebles na para bang sinusuri kung may alikabok. Huminto siya sa harap ng isang malaking litrato na nakasabit sa dingding. Ang litrato ni Yakis at ng yumaong si Mayumi noong araw ng kanilang kasal. Naaalala ko pa ang araw na to, sabi ni Marikit, habang nakatingin kay Dalisay. Sabi ng pinsan ko, si Mayumi, ito raw ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Ang pamilya niya, ang asawa niya, ang lahat-lahat sa kanya. Nakakalungkot lang isipin na may mga taong gustong angkinin ang lugar na hindi para sa kanila. Naramdaman ni Dalisay ang patama. Hindi siya umimik. Niyakap na lang niya ang mga batang nagsisiksikan sa tabi niya. By the way, Yakis asked me to redecorate the mansion. Pagpapatuloy ni Marikit. Masyado na raw malungkot. Kailangan ng woman's touch, sabi niya. Isang kasinungalingan, pero sapat na yon para ipamukha kay Dalisay kung sino ang pamilya at kung sino ang katulong lang. Nagpanggap si Marikit na inaayos ang picture frame, ngunit sa isang mabilis at tila aksidenteng galaw, sinagi niya ito. Blag,
Bumagsak ang mabigat na frame sa sahig. Nabasag ang salamin nito at ang litrato ng masayang mag-asawa ay nagkalamat. Oh my God! Tili ni Marikit. Tinakpan ang bibig. Agad siyang lumingon kay Dalisay, nagulat na gulat. Anong ginawa mo? Bakit mo hinayaang mahulog yan? Pero wala po akong ginawa. Nautal na sagot ni Dalisay. Sinungaling! Nakita ko, itinulak mo. Sakto namang bumaba si Yakis mula sa kanyang opisina na naalarma sa ingay. Nakita niya ang basag na picture frame, ang paborito niyang litrato ng kanyang asawa. Nakita niya si Marikit na umiiyak. At nakita niya si Dalisay na nakatayo malapit dito, namumutla. Anong nangyari dito? Malamig na tanong ni Yakis. Siya, Yakis, ang yaya mo. Sumbong ni Marikit tumuturo kay Dalisay. Nakita ko. Galit na galit siyang nakatingin sa litrato ni Mayumi. Tapos itinulak niya. Siguro nagseselos siya. Para kay Yakis, ang basag na litratong yon ay hindi lang isang bagay. Simbolo yon ng kanyang nakaraan, ng kanyang pagmamahal. Ang makita itong wasak ay parang pagwasak muli sa kanyang puso. Ang galit at lumbay na matagal na niyang ibinaon ay biglang umakyat sa kanyang ulo. Dalisay, sabi ni Yakis, nanginginig ang boses. Totoo ba yon? Hindi po, senyorito. Hindi ko po magagawa yon. Pagtatanggol ni Dalisay sa sarili, nilingon niya ang mga bata. Umaasang sila ang magpapatunay. Ambon, hamog, sabihin niyo sa daddy niyo ang totoo. Ngunit ang mga bata ay takot. Nakita nila ang galit sa mukha ng kanilang ama. Ang parehong galit na nagpalayas sa siyam na yaya bago kay Dalisay. Yumukulang sila at hindi umimik. Ang kanilang pananahimik ay parang isang pag-amin sa mata ni Yakis. Hindi ka lang pala simpleng babae galing probinsya, sabi ni Yakis, puno ng pait. May ambisyon ka rin pala. Gusto mong palitan ng asawa ko? Senyorito, nakikiusap po ako. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Dalisay, nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Wala akong panahon para sa mga drama mo. Sigaw ni Yakis, na-trigger ang kanyang trauma. Ang sakit ng pagkawala ni Mayumi ay bumalik at si Dalisay ang naging sentro ng kanyang galit. Umakyat ka sa kwarto mo at huwag kang magpapakita sa akin. Tumalikod si Yakis, hindi na kayang tignan ng eksena. Hindi na nangatwiran pa si Dalisay. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Yumuko siya, hindi para sumuko, kundi para damputin ang mga bubog. Isang matulis na piraso ng salamin ang humiwa sa kanyang palad. Dugo. Tumulo ito sa sahig na marmol. Sa pagtulo ng dugo, tila may nagising sa isip ni Yakis. Narinig niya ang mahinang singhap ni Dalisay. Lumingon siya. Nakita niya ang pulang likido na dumadaloy mula sa kamay ng babae. Natauhan siya. Bigla niyang naalala ang kabutihan ni Dalisay, ang pasensya nito, ang ngiti na ibinalik nito sa mga anak niya. Posible bang gawin ng babaeng ito ang ibinibintang ni Marikit? Ang isang taong naghilom ng sugat ng iba, ay siya rin bang gagawa ng panibagong sugat? Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Marikit at hinawakan ang braso ni Yakis. Hayaan mo na siya, Yakis. Bulong nito na puno ng pekeng pag-aalala. Ako na ang bahala. Halika, samahan mo ako sa labas. Kailangan mo ng hangin. Baka kung ano lang ang masabi mo sa kanya. Hinila ni Marikit palayo si Yakis, palayo sa sala, palayo sa katotohanang nagsisimulang mamuo sa kanyang isipan. Nagpahila naman si Yakis. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng alaala ng kanyang asawa at ng imahe ng duguan kamay ni Dalisay. Naiwan si Dalisay sa sala kasama ang tatlong batang hindi makatingin sa kanya. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng bawat piraso ng bubog na maingat niyang dinadampot at inilalagay sa dustpan na iniabot ni Nana Huminahon. Hindi siya umiyak. Pinigilan niya ang hikbi
na gustong kumawala sa kanyang lalamunan dahil alam niyang nakatingin ang mga bata. At sa oras na yon, kailangan niyang maging matatag. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanila. Nang malinis na ang sahig, tumayo siya. Tumingin siya kay Ambon. "Okay lang," mahinang sabi ni Dalisay. "Alam kong natakot kayo." Doon na bumigay ang panganay. Tumakbo si Ambon at niyakap ng mahigpit ang bewang ni Dalisay. Ang muka ay isinubsob sa damit nito. "Sorry po, Mama Isay. Sorry po." Paulit-ulit na bulong ng bata, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Niyakap na rin siya ni Hamog, habang si Sinag ay humawak sa dugo ang kamay ni Dalisay. Tila sinusubukang pagalingin ito sa pamamagitan ng kanyang munting haplos. Sa sulok ng kanyang mata, nakita ni Dalisay si Marikit na nakatayo sa may pinto, nakangisi. Isang nangisi ng tagumpay. Alam ni Dalisay na ito pa lang ang simula. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Dinala ni Dalisay ang mga bata sa kanilang silid-aralan at sinubukang pakalmahin. Pagkatapos, nagtungo siya sa kanyang kwarto para gamutin ang kanyang sugat. Habang binabalutan niya ng band-aid ang kanyang palad, napatingin siya sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Nandoon pa rin ang bote ng gamot na nakita niya sa ilalim ng kama ni Ambon. Ang gamot ni Mayumi. Kinuha niya ito. Tinitigan, bakit ito itatago ng isang bata? Ano ang ibig sabihin nito? Ang sakit ng hiwa sa kanyang kamay ay wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa maling paratang ni Yakis, kundi dahil sa isang mas malalim at mas madilim na pakiramdam. Isang pakiramdam na may isang malaking lihim na nababalot sa pagkamatay ni Mayumi. At ang mga anak nito, lalo na si Ambon, ang siyang may hawak ng susi. Ngunit ang susi na yon ay nakakandado sa likod ng takot. Tumingin siya sa bintana. Ang kalangitan ay nagsisimula ng dumilim. Nagbabadyang pagdating ng isang malakas na unos. Ang gabing iyon ay tila pagtatapos ng mundo. Ang bagyong Lawin ay humahagupit sa bayan ng Agos Luha nang may galit na hindi maipaliwanag. Ang mga matatandang puno ng Nara sa paligid ng mansyon ay humihikbi sa ilalim ng bigat ng hangin. Sa loob, ang bawat bintana ay nanginginig, tila anumang oras ay susuko sa lakas ng kalikasan. At sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw. Ang kadiliman ay kasing itim ng tinta, nilalamon ng bawat sulok ng malawak na kabahayan. Mula sa itaas, isang sabay-sabay na hiyaw ng takot ang bumasag sa ugong ng bagyo. Hindi nagatubili si Dalisay. Kahit masakit pa ang kanyang palad, mula sa hiwa ng bubog, kinapa niya ang flashlight sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa gitna ng dilim, ang munting liwanag na yon ang naging gabay niya patungo sa kwarto ng mga bata. Sa pasilyo, nakasalubong niya ang isa pang anino, isang matangkad na figura na may hawak ding liwanag. Si Yakis. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang bakas ng galit sa mga mata ni Yakis ngayon, tanging purong pag-aalala para sa kanyang mga anak. Nasa kwarto sila. Sigaw ni Yakis para malunod ang tunog ng kulog. Pagbukas nila ng pinto, nakita nila ang tatlong bata na magkakayakap sa gitna ng malaking kama. Si Ambon ay nakatakip ang mga tenga, si Hamog ay nakasiksik sa unan, at si Sinag ay nanginginig ng husto habang umiiyak ng walang tunog. Para sa kanila, ang bawat kidlat ay paalala ng gabing nawala ang kanilang ina sa gitna rin ng isang aksidente. "Andito na kami! Andito na si Daddy!" sabi ni Yakis habang sumasampa sa kama at niyayakap ang kanyang mga anak. "Mama Isay!" tawag ni Sinag. Inaabot ang kanyang maliit na kamay sa dilim. Lumapit si Dalisay at naupo sa tabi ni Sinag. Hinahaplos ang likod ng bata. "Shh! Tahan na mga anak. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Isang bagyo lang ito. Lilipas din ito." Dahil sa takot na baka mabasag ang mga bintana sa kwarto, nagpasya si Yakis na ilipat sila sa library sa ibaba.
Ang silid-aklatan ay ang pinakamatibay na bahagi ng mansyon, walang malalaking bintana at napapalibutan ng makapal na pader ng mga libro. Binuhat ni Yakis si Hamog at Sinag habang si Dalisay naman ang umakay kay Ambon. Sa loob ng library, naglatag sila ng mga makakapal na kumot at unan sa sahig. Nagmitsa si Dalisay ng ilang kandila at ang dilaw na liwanag nito ay nagbigay ng isang mainit at payapang pakiramdam sa gitna ng gulo sa labas. Doon, sa maliit na kanlungang iyon, tila huminto ang mundo. Nakaupo si Yakis sa sahig, nakasandal sa mga istante ng libro. Nakasandal naman sa kanya si Hamog at Ambon na unti-unti nang kumakalma. Si Sinag naman ay nakahiga sa hita ni Dalisay, habang ang dalaga ay mahinang humuhunin ng isang uyayi. Pinanood ni Yakis si Dalisay. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang mukha ng babae ay puno ng kabutihan. Nakita niya ang puting benda sa palad nito, ang sugat na siya ang may kasalanan. Nakita niya kung paano ituring ni Dalisay ang kanyang mga anak, na tila ba galing ang mga ito sa sarili nitong sinapupunan. Dalisay, mahinang tawag ni Yakis. Ang kanyang boses ay malalim, punong-puno ng pagsisisi. Tumingala si Dalisay. Po, senyorito? Sorry, bulong ng bilyonaryo. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Alam kong hindi mo magagawa yon. Nagdilim lang ang paningin ko dahil kay Mayumi. Yumuko si Dalisay. Nararamdaman ang tindi ng emosyon sa boses ng lalaki. Naiintindihan ko po, senyorito. Alam ko pong mahal na mahal niyo ang asawa ninyo. Mahal ko siya, pag-amin ni Yakis habang nakatingin sa kawalan. Pero mula nang mawala siya, naging bato na ang puso ko. Akala ko, sapat na ang pera para punan ang pagkukulang ko sa mga bata. Pero napatunayan mo sa akin na mali ako. Dahan-dahang iniabot ni Yakis ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Dalisay na may benda. Maingat, tila ba natatakot na baka masaktan pa ito lalo? Salamat sa pananatili, sabi ni Yakis. Kahit pinagtatabuyan kita, hindi mo iniwan ang mga anak ko. Nagtagal ang kanilang pagtititigan. Ramdam ni Dalisay ang init ng palad ni Yakis. Ang kuryenteng naramdaman nila sa kusina nung nakaraang araw ay bumalik. Mas matindi, mas malalim. Sa sandaling iyon, tila nawala ang ingay ng bagyo. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kani-kanilang mga puso. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Yakis kay Dalisay. Ang bango ng ulan at kandila ay humalo sa hangin. Pinalapit nila ang kanilang mga mundo, naghahanap ng init sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga labi, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit, na sinundan ng isang nakayanig na kulog. Biglang bumangon si Ambon mula sa pagkakasandal. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, puno ng takot at galit. Nagsimula siyang humagulgol ng malakas, isang iyak na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ambon, anak, bakit? Nag-aalalang tanong ni Yakis, sinusubukang yakapin ng bata. Pero itinulak siya ni Ambon. Itinuro ng bata ang pinto ng library. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi aksidente, hiyaw ni Ambon sa gitna ng pagtangis. Daddy, hindi aksidente ang nangyari kay Mama. Napatayo sina Yakis at Dalisay sa gulat. Anong sinasabi mo, Ambon? Tanong ni Yakis kinakabahan. Nandoon siya, sigaw ni Ambon habang itinuturo ang kawalan. Nandoon si Tita Marikit sa kotse bago mahulog si Mama. Nakita ko siya. Nakita ko siyang may kinuha sa gamot ni Mama. Sinabi niya sa akin na kapag nagsalita ako, kami naman ang kukunin ng mga halimaw. Ang katahimikan sa loob ng library ay mas nakakatakot pa kaysa sa bagyo sa labas. Ang mukha ni Yakis ay nawalan ng kulay, habang si Dalisay ay napahawak sa bote ng gamot na nasa kanyang bulsa. Ang mga salita ni Ambon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng library. Hindi nakakilos si Yakis. Ang kanyang isipan, na sanay sa lohika at numero,
ay biglang nagkagulo. Hindi aksidente? Si Marikit. Bago pa makapagsalita si Yakis, bumukas ang pinto ng library. Si Marikit, na basang-basa rin dahil sa bagyo, ay nakatayo roon kasama ang abogado ng pamilya na si Bangis Lawin. Mukhang kanina pa sila nakikinig sa likod ng pinto. Anong kahibangan ito? Mataray na sabi ni Marikit, bagamat bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Yakis darling, maniniwala ka ba sa isang batang may trauma? Kitang-kita mo kung gaano kagulo ang isip ni Ambon mula nang mamatay ang pinsan ko. Nakita kita, sigaw ni Ambon, habang sumisiksik sa likod ni Dalisay. Nakikita kitang pinalitan ng gamot ni Mama. Enough! Sigaw ni Marikit. Lumingon siya kay Yakis na may luha sa mga mata. Yakis, seryoso ka ba? 12 taon na kitang kasama. Ako ang nag-alaga sa'yo nung lugmok ka. Ngayon, maniniwala ka sa bata na halatang tinuruan lang ng yaya na yan? Tumingin si Marikit kay Dalisay nang may matinding puot. Siya ang may gawa nito. Ginagamit niya ang mga bata para sirain tayo, Yakis, para makuha niya ang mansyong ito. Hindi po totoo yan, giit ni Dalisay. Kailanman ay hindi ko tinuruan ang mga bata na magsinungaling. Dito na sumingit si Bangis Lawin. Ang kanyang boses ay malamig at tila isang talim na humihiwa sa hangin. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. Senyorito Yakis, simula ni Bangis. Ayaw ko sanang gawin ito sa gitna ng bagyo, pero mukhang kailangan niyo nang malaman ang katotohanan tungkol sa babaeng pinatuloy niyo sa inyong tahanan. Inabot ni Bangis ang mga papeles kay Yakis. Siniyasat namin ang background ni Dalisay Agon. Hindi siya isang simpleng probinsyana. Ang pamilya niya ay may malaking utang sa isa sa mga karibal niyo sa negosyo. At base sa bank records na nakuha namin, nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera, 1,000,000 piso. 1 linggo bago siya pumasok dito. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ano? 1,000,000? Wala po akong ganyang pera. Ang tanging laman ng account ko ay ang sweldo ko mula rito. Huwag ka nang magkaila, sigaw ni Marikit. Yakis, tignan mo. Narito ang mga picture niya na nakikipag-usap sa mga tauhan ng kumpanyang kaagaw mo sa bidding para sa bagong port project. Tiningnan ni Yakis ang mga litrato. Malabo ang kuha, pero ang babae sa litrato ay kamukhang-kamukha ni Dalisay. At ang records ng bangko, mukhang totoo. Lahat ng dokumento ay pirmado at may selyo. Ang luhika ni Yakis ang nanaig. Ang kanyang fatal flaw. Ang hilig niyang maniwala sa mga solusyon at ebidensya kaysa sa nararamdaman ay biglang bumalik. Ang mainit na pakiramdam na naramdaman niya para kay Dalisay ilang minuto lang ang nakakaraan ay biglang naging yelo. Pakiramdam ni Yakis ay muli siyang pinagkanulo. Una ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kamatayan at ngayon ng babaeng inakala niyang magliligtas sa kanyang pamilya. Dalisay, tawag ni Yakis. Ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Totoo ba ito? Binayaran ka ba para pasukin ang pamilya ko? Senyorito, maniwala po kayo sa akin. Gawa-gawa lang po ang mga yan. Umiiyak na, sabi ni Dalisay. Wala akong alam sa negosyo nyo. Narito ako para sa mga bata. Para sa mga bata? Uyam ni Marikit. O para lasunin ang isip nila laban sa amin. Yakis, darling. Tignan mo ang ginawa niya kay Ambon. Pinagbibintangan ako ng sarili kong pamangkin dahil sa mga kwento niya. Tumingin si Yakis kay Dalisay. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit sa isip niya, ang takot na yon ay takot ng isang nahuling kriminal. Tama na, sabi ni Yakis. Bawat salita niya ay parang isang hatol ng kamatayan. Ayoko nang makarinig ng kahit anong salita mula sa iyo. Senyorito? Umalis ka na, putol ni Yakis. Ngayon din. Pero senyorito, may bagyo po sa labas. Pigil ni Nana huminahon. Wala akong pakialam. Sigaw ni Yakis. Ang galit niya
ay mas malakas pa sa kulog. Kumuha ka ng kahit anong halaga sa vault, Nana, at ibayad mo sa kanya. Ayokong may utang na loob ako sa isang espiya. At pagkatapos noon, kalad ka rin niyo siya palabas ng mansyong ito. Humarap si Yakis kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhing may halong sakit. Akala ko, iba ka. Akala ko, ikaw ang sagot sa mga dasal ko. Pero mas masahol ka pa pala sa lahat ng naging yaya rito. Ginamit mo ang kahinaan ko. Ginamit mo ang mga anak ko. Dinukot ni Yakis ang kanyang wallet at kumuha ng isang bungkos ng pera. Inihagis niya ito sa mukha ni Dalisay. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa paligid ng dalaga, tila mga dahon na nalagas sa gitna ng unos. Ayan ang bayad sa panloloko mo. Umalis ka na, bago ko pa makalimutang babae ka, at ipakulong kita. Hindi gumalaw si Dalisay. Hindi niya pinulot ang pera. Tumingin siya kay Yakis. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling matatag. Aalis ako, senyorito, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng sakit. Aalis ako, hindi dahil kailangan ko ang pera nyo. Aalis ako dahil hindi nyo karapat-dapat makuha ang serbisyo at pagmamahal ko. Sa huli, senyorito Yakis, ang pera nyo ang magiging pinakamalaking bilanggo nyo. At kapag nalaman nyo ang katotohanan, sana ay hindi pa huli ang lahat para sa mga anak nyo. Tinalikuran ni Dalisay ang lahat. Hindi na niya kinuha ang kanyang mga gamit. Lumabas siya ng library, dumaan sa dilim ng pasilyo, at binuksan ang dambuhalang pintuan ng mansyon. Sinalubong siya ng hagupit ng ulan at hangin. Ngunit ang lamig sa labas ay wala kumpara sa lamig na iniwan niya sa loob ng puso ni Yakis. Sa loob ng library, naiwang gising ang tatlong bata. Humahagulgol si Sinag habang si Ambon ay nakatingin sa kanyang ama nang may matinding galit. "Daddy, ang sama mo!" Sigaw ni Ambon bago tumakbo palayo. Naiwan si Yakis sa gitna ng library, hawak ang mga pekeng dokumento, habang ang anino ni Marikit ay unti-unting lumalapit sa kanya. May dalang mapait na tagumpay. Ang bawat hakbang ni Dalisay papalayo sa Hacienda Hiraya Manawari ay kasing bigat ng dambuhalang bato. Basang-basa na ang kanyang manipis na damit. Ang putik ay kumakapit sa kanyang sapatos. Tila ba maging ang lupa ay gustong pigilan ang kanyang pag-alis, ngunit ang kanyang puso ay wala ng dahilan para manatili. Hindi siya lumingon. Alam niyang kung lilingon siya at makikita ang bintana ng kwarto ng mga bata, tuluyan na siyang bibigay. "Bakit, senyorito?" Bulong ni Dalisay sa gitna ng unos. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa hapdi ng pagkakakanulo. "Bakit mas pinili mong maniwala sa mga papel kaysa sa tibok ng puso ko?" Dinukot niya ang maliit na bote ng gamot sa kanyang bulsa, ang tanging bagay na nadala niya mula sa mansyon. Ito ang katotohanang hindi pa niya maibunyag. Ito ang ebidensyang hawak niya laban sa kasamaang namamayani sa loob ng bahay na yon. Ngunit sa ngayon, siya ay talunan. Siya ay isang hamak na yaya lamang na pinalayas na parang aso. Chitik. Samantala, sa loob ng mansyon, ang init ay tila tuluyan ng naglaho. "Nana, itapon mo na ang lahat ng gamit ng babaeng yon. I don't want to see a trace of her in this house." Utos ni Marikit habang masayang humihigop ng mainit na tsa sa sala. Ngumiti siya ng malapad habang pinapanood si Bangislawin na sinusunog ang mga pekeng dokumento sa fireplace. "Finally, Yakis, ngayong wala na ang hadlang, maibabalik na natin ang dating ganda ng hacienda. I'll move my things to the master's bedroom tomorrow." Hindi sumagot si Yakis. Nakatayo siya sa tapat ng bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang kamay ay nakakuyom. Dapat ay masaya siya. Dapat ay panatag siya dahil napaalis na niya ang espiya.
Pero bakit tila mas sumikip ang kanyang dibdib? Bakit ang bawat hikbi ni Sinag na naririnig niya mula sa itaas ay tila mga saksak sa kanyang konsensya? Senyorito, tawag ni Nana huminahon. May dalang tray ng pagkain. Ayaw pong kumain ng mga bata. Kanina pa po sila nakakulong sa kwarto at ayaw magbukas ng pinto. Hayaan mo sila. Matigas na sabi ni Yakis, bagamat bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Mapapagod din sila. Kakain din sila kapag nagutom. Hindi sila basta magugutom ga, Yakis. Wika ni Nana huminahon ng may halong tapang. Namamatay sila sa lungkot. Binalik mo sila sa dilim kung saan mo sila kinuha. Sa itaas, sa kwarto ni Ambo, ang tatlong bata ay hindi umiiyak ng ordinaryo. Sila ay naghahanda. Ate, natatakot ako. Bulong ni Hamog habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga puno ay tila mga higanting kumakaway sa dilim. Huwag kang matakot, sagot ni Ambon. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang bata. May determinasyon doon na dala ng matinding pait. Hindi tayo pwedeng manatili dito kasama si Tita Marikit. Papatayin din niya tayo gaya ng ginawa niya kay Mama. Saan tayo pupunta? Tanong ni Sinag. Yakap-yakap ang kanyang maliit na manika. Hahanapin natin si Mama Isay, sabi ni Ambon. Alam ko kung saan siya nakatira. Narinig ko siyang nagsasalita tungkol sa terminal ng bus sa bayan. Kinuha ni Ambon ang isang mabigat na estatwa ng anghel mula sa kanyang side table. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid. Takpan niyo ang mga tenga niyo. Basag. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa buong ikalawang palapag. Binasag ni Ambon ang bintana ng kanyang kwarto, ang bintanang may veranda na malapit sa isang malaking puno ng mangga. Dahan-dahan silang lumabas sa veranda. Sa gitna ng madulas na bubong at malakas na ulan, nagsimulang bumaba ang tatlong bata. Si Ambon ang nauna, maingat na inaalalayan si Sinag, habang si Hamog naman ay sumusunod ng nanginginig. Nang marating nila ang lupa, hindi sila tumakbo patungo sa gate. Alam nilang bantay sarado yon. Sa halip, tinahak nila ang masukal na bahagi ng hardin, ang hardin ni Mayumi na tinuruan silang mahalin ni Dalisay. Mama Isay, hintayin mo kami, dasal ni Ambon sa bawat hakbang niya sa maputik na lupa. Sa loob ng mansyon, narinig ni Yakis ang kalabog. Agad siyang tumakbo paakyat. Ambon! Hamog! Buksan niyo ang pinto! Sigaw ni Yakis. Nang walang sumasagot, binalibag niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang basag na bintana, ang mga kumot na nakatali sa barandilya at ang bakanteng kwarto. Nanlamig ang buong katawan ni Yakis. Ang kanyang pinakakatatakutang bangungot ay nangyari na. Nawala na sa kanya ang kanyang mga anak. Guard! Ang mga bata. Nawawala ang mga bata. Hiyaw ni Yakis habang tumatakbo pababa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Marikit ay nakatayo lang sa dilim. May isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Kung mawawala ang mga bata, ang buong kayamanan ng mga balanghay ay mapupunta sa kanya. Bangis, bulong ni Marikit sa kanyang abogado. Siguraduhin mong hindi sila mahahanap ni Yakis. Mas mabuting mawala na sila ng tuluyan sa gitna ng bagyong ito. Ang kalsada patungo sa kabayanan ng Agos Luha ay mistulang ilog ng putik at baha. Sa loob ng kanyang mamahaling SUV, si Yakis ay parang baliw na hinahampas ang manibela. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay nagpapakita ng kanyang mukhang hitik sa pawis at luha. Nasaan kayo? Ambon! Sinag! Sigaw niya, bagamat tanging hagupit lang ng ulan ang sumasagot sa kanya. Natagpuan niya ang isang maliit na tsinelas ni Sinag sa gilid ng kalsada, malapit sa bukana ng hasyenda. Doon siya tuluyang dinurog ng takot. Ang kanyang mga anak, na ni hindi marunong tumawid ng kalsada ng mag-isa, ay nasa labas sa gitna ng ganitong kalamidad.
Habang nagmamaneho, isang anino ang nahagip ng kanyang headlight sa tapat ng isang waiting shed. Inihinto niya ng marahas ang sasakyan. Doon, nakatayo si Dalisay. Yakap-yakap niya ang kanyang basang bag. Nakatingala sa langit, tila naghihintay ng himala. Bumaba si Yakis at sinalubong ang ulan. Dalisay! Nagulat ang dalaga. Umatras siya. Bakas ang sakit sa kanyang mga mata mula sa pambabastos ni Yakis kanina. Senyorito, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't pinalayas niyo na ako? Hinawakan ni Yakis ang magkabilang balikat ni Dalisay. Ang mga bata, wala sila sa mansyon. Tumakas sila, Dalisay. Hahanapin kita. Yun ang huling narinig ko kay Ambon. Nasaan sila? Itinatago mo ba sila? Imbes na magalit, namutla si Dalisay. Binitawan niya ang kanyang bag. Wala sila sa akin, senyorito. Pero kung tumakas sila, alam ko kung saan sila pupunta. Sinabi ko sa kanila na sa terminal ng Agos Luha ang sakayan ko pa uwi sa probinsya. Akala siguro nila ay nandoon pa ako. Hindi na nag-isip pa si Yakis. Hinila niya si Dalisay pasakay sa sasakyan. Sa gitna ng takot, ang dalawa ay naging magkatuwang. Nawala ang pagiging amo at katulong. Sila ay dalawang pusong nagkakaisa para sa kaligtasan ng mga bata. Doon, sa dulo ng terminal, turo ni Dalisay habang papalapit sila sa madilim at halos abandonadong istasyon dahil sa baha, hindi na makapasok ang sasakyan. Sabay silang lumusong sa tubig na hanggang tuhod. Sa ilalim ng isang lumang tolda na nililipad na ng hangin, nakita nila ang tatlong maliliit na figura. Magkakayakap sila. Si Ambon ay nakabalabal ang kanyang basang jacket kay sinag at hamog. Nanginginig sila sa tindi ng lamig. Ang kanilang mga labi ay nangingitim na. Ambon, hamog, sinag, hiyaw ni Dalisay. Mama Isay! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Sa halip na tumakbo patungo sa kanilang ama, kay Dalisay sila sumugod. Niyakap nila ang dalaga ng napakahigpit. Tila ba ito ang kanilang huling hininga? Napaluhod si Yakis sa putikan habang pinapanood ang eksena. Ang sakit na makitang mas kailangan ng kanyang mga anak ang yaya kaysa sa kanya ay napalitan ng matinding pasasalamat na buhay ang mga ito. Lumapit siya at pinaligiran ng kanyang mga braso ang apat. I'm sorry. Sorry mga anak. Daddy is here. I'm so sorry. Hikbi ni Yakis habang hinahalikan ang mga ulo ng kanyang mga anak. Daddy, huwag mo nang paalisin si Mama Isay. Pagmamakaawa ni Sinag, ang boses ay halos pabulong na lang dahil sa panghihina. Siya lang ang nagmamahal sa amin. Tumingin si Yakis kay Dalisay sa gitna ng ulan. Ang mga mata niya ay nagsusumamo ng kapatawaran. Hindi na siya aalis. Hinding-hindi na. Ngunit ang sandali ng muling pagkakasama ay binuwawag ng nakabibinging tunog ng mga wangwang ng pulis. 3 patrol car ang pumarada sa paligid nila, kasama ang isang itim na sasakyan. Bumaba si Bangis Lawin kasama ang ilang armadong opisyal. Itinuro ni Bangis si Dalisay nang may mapait na ngangiti. Ayan siya! Ayan ang babaeng kumuha sa mga bata. Sigaw ni Bangis. Officer, arestuhin niyo ang babaeng yan. Kidnapping in progress. May utos kami mula kay Ma'am Marikit na iligtas ang mga bata mula sa kriminal na yan. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ano? Hindi totoo yan. Niligtas ko sila. Huwag kang lalapit. Sigaw ng pulis habang itinutok ang baril kay Dalisay. Hinarangan ni Yakis si Dalisay, ngunit mabilis siyang hinila ng mga tauhan ni Bangis. Yakis, lumayo ka rito. Delikado ang babaeng iyan. Baka may kasama siyang sindikato sa paligid. Bitawan niyo ako. Hindi niya sila kinidnap. Pagpupumiglas ni Yakis, ngunit huli na. Pinusasan ng mga pulis si Dalisay at kinaladkad patungo sa sasakyan sa harap ng umiiyak na mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Dalisay ang mukha ni Marikit na nakasilip mula sa bintana ng itim na sasakyan, may hawak na telepono at dahan-dahang tumatawa. Malamig ang semento sa loob ng presinto. Nakaupo si Dalisay sa isang sulok ng selda
Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Wala na siyang luha. Tila naubos na ito sa gitna ng bagyo. Sa kabila ng rehas, nakita niyang dumating si Yakis. Hindi ito ang bilyonaryong kasing tigas ng bato na nakilala niya. Ang buhok nito ay gulo-gulo. Ang mga mata ay namumula. At ang balikat ay bagsak sa bigat ng pagsisisi. Dalisay, tawag ni Yakis, ang boses ay basag. Nagsalita na ang mga bata. Sinabi nila ang totoo. Hindi mo sila kinuha. Iniligtas mo sila. Hindi sumagot si Dalisay. Tumingin lang siya sa labas ng maliit na bintana ng selda. Patawarin mo ako, dagdag ni Yakis habang nakahawak sa rehas. Naging bulag ako sa ebidensya ni Bangis. Pinaniwalaan ko ang mga papel kaysa sa nakikita ng aking mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong saktan kita ng ganito? Dahan-dahang humarap si Dalisay. Lumapit siya sa rehas at dinukot ang isang lukot na sobre mula sa kanyang bulsa, ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga pulis sa kanya. Hindi ko sinabi dahil nangako ako, bulong ni Dalisay. Nangako ako kay Mayumi. Nanlaki ang mga mata ni Yakis. Kay Mayumi? Paano mo nakilala ang asawa ko? Hindi lang ako basta isang yaya na naghahanap ng trabaho, senyorito. Simula ni Dalisay. 10 taon na ang nakalilipas, muntik na akong huminto sa pag-aaral dahil sa hirap. Isang babaeng may gintong puso ang nag-sponsor sa akin hanggang sa makapagtapos ako. Siya ang dahilan kung bakit ako nakabangon. Siya si Mayumi Balanghay. Inabot ni Dalisay ang sobre kay Yakis. 1 buwan bago siya mamatay, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya. Parang alam na niya ang mangyayari. Sabi niya, natatatakot siya. Natatakot siya para sa inyo at para sa mga bata. Pinapunta niya ako rito, hindi para magnakaw, kundi para maging mata at tenga niya sa loob ng mansyon na puno na ng mga ahas. Nanginginig ang mga kamay ni Yakis habang binubuksan ng sobre. Pamilyar sa kanya ang sulat kamay. Ang bango ng paboritong pabango ni Mayumi ay tila humalo sa hangin ng presinto. Yakis, mahal ko. Simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang magalit sa tadhana. Pero mag-ingat ka kay Marikit. Ang pinsan ko na itinuring nating pamilya ay may dambuhalang inggit sa kanyang puso. Pinapalitan niya ang mga gamot ko, Yakis. Nararamdaman ko ang panghihina ng aking puso tuwing iniinom ko ang mga tabletang ibinibigay niya. Ipinadala ko si Dalisay, ang batang pinakapinagkakatiwalaan ko, para protektahan ang ating mga anak. Yakis, buksan mo ang iyong puso. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit dahil doon siya kukuha ng lakas para sirain tayo. Napaupo si Yakis sa sahig ng presinto. Ang sulat ay nabasa ng kanyang mga luha. Ang bawat salita ni Mayumi ay parang isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo. Ang bote ng gamot na nakita ni Dalisay, ang takot sa mga mata ni Ambon, ang pagpupumilit ni Marikit na paalisin ang yaya. Nasaan ang bote? Tanong ni Yakis, biglang tumayo. Dalisay, nasaan ang bote ng gamot na nakita mo? Nasa bulsa ko po, senyorito. Kinuha ito ng mga pulis bilang ebidensya ng panlalason ko raw. Sagot ni Dalisay. Hindi! Sigaw ni Yakis. Lumingon siya sa mga pulis na nakikinig sa dikalayuan. Chief, ipasuri ang boteng iyon. Ngayon din. At dalhin niyo rito si Ambon. Ilang minuto ang lumipas. Dinala ni Nana huminahon si Ambon sa presinto. Ang bata ay may dalang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang totoong bote ng gamot ni Mayumi. Ang boteng itinago ni Ambon sa ilalim ng kanyang kama dahil narinig niyang sinabi ni Marikit na itatapon ito. Daddy, sabi ni Ambon, ang boses ay matatag sa kabila ng takot. Nakita ko po si Tita Marikit na nilalagyan ng puting powder ang tubig ni Mama bago kami umalis sa kotse nung gabing yon. Sabi niya vitamin lang daw yon.
Pero pagkatapos uminom ni Mama, nahilo siya at doon na po nahulog ang kotse sa bangin. Ang katahimikan sa presinto ay kasing bigat ng isang hatol. Ang chief ng pulisya ay tumango sa kanyang mga tauhan. Ihanda ang mga sasakyan. Ariyuhin si Marikit Sanghaya at Bangislawin sa reklamong murder at falsification of documents. Mabilis na pinalaya si Dalisay. Paglabas niya ng selda, sinalubong siya ni Yakis ng isang mahigpit na yakap. Isang yakap na humihingi ng tawad, isang yakap na nagpapasalamat, at isang yakap na nagsasabing hindi na siya mag-iisa. Dalisay, patawarin mo ako. Hinding-hindi ko nahahayaang masaktan ka. Bulong ni Yakis. Kailangan nating bumalik sa mansyon, senyorito. Sabi ni Dalisay. Ang kanyang kutob ay biglang bumigat. Si Sinag. Naiwan siya roon kasama si Marikit. Mabilis silang sumakay sa patrol car. Ang mga wangwang ay muling umalingaw-ngaw sa gabi. Ang ulan ay humihina na. Pero ang kaba sa dibdib ni Yakis ay lalong lumalakas. Nang makarating sila sa Hacienda Hiraya Manawari, bumungad sa kanila ang nakabukas na gate. Ang mga gwardiya ay nakagapos sa guardhouse. Patay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Patakbong pumasok sina Yakis at Dalisay, kasama ang mga pulis. Dumiretso si Yakis sa kanyang opisina kung nasaan ang dambuhalang vault ng pamilya. Ang vault ay nakabukas, simot ang laman. Ang lahat ng cash, alahas, at mga titulo ng lupa ay wala na. Senyorito! Sigaw ni Dalisay mula sa ikalawang palapag. Tumakbo si Yakis sa kwarto ng mga bata. Doon, nakita nila ang isang sulat na nakadikit sa salamin. Kung gusto mong makita ang bunso mo, huwag kang susunod. Ang pera ang kabayaran sa buhay niya. Isang maling galaw. Yakis at susunod si Sinag sa nanay niya. Nawala ang balanse ni Yakis. Napahawak siya sa pader. Sinag, ang anak ko. Kinuha niya si Sinag. Sa malayo, narinig nila ang ugong ng isang mabilis na sasakyan na papalayo patungo sa bangin ng Agusluha, ang mismong lugar kung saan namatay si Mayumi. Ang hangin sa bangin ng Agusluha ay kasing talim ng mga salitang namumutawi sa labi ni Marikit. Huminto ang ulan, ngunit ang paligid ay nababalot pa rin ng makapal na hamog. Ang liwanag lamang mula sa mga headlight ng patrol car at ng sasakyan ni Yakis ang nagbibigay ng anyo sa madilim na paligid. Sa gilid ng matarik na bangin, nakatayo si Marikit. Gulo-gulo ang kanyang buhok, sira-sira ang mamahaling gown, at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa tindi ng pagkabaliw. Hawak niya sa isang kamay ang isang matalim na balisong at sa kabilang kamay, mahigpit niyang hinihila ang nanginginig na si Sinag. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa at isasama ko ang batang ito sa impyerno. Sigaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay pumapaos sa gitna ng ugong ng mga alon sa ibaba. Marikit, itigil mo na ito. Hiyaw ni Yakis. Nakataas ang kanyang dalawang kamay, dahan-dahang humahakbang pasulong. Nakuha mo na ang pera. Nakuha mo na ang lahat. Pakawalan mo lang ang anak ko. Pera? Akala mo ba pera lang ang gusto ko, Yakis? Halakhak ni Marikit. Isang tunog na puno ng pait. Gusto ko ang buhay mo. Gusto ko ang hacienda. Gusto ko ang lahat ng meron si Mayumi. Pero kahit patay na siya pa rin ang mahal mo. At ang babaeng ito, itinuro niya si Dalisay na nasa tabi ni Yakis. Sino ang babaeng ito para agawin ang atensyon mo? Marikit, maawa ka sa bata. Pagsusumamo ni Dalisay, ang kanyang boses ay mahinahon pero puno ng awtoridad. Wala siyang kasalanan. Galit ka sa mundo. Huwag mong idamay ang inosenteng dugo. Maawa? Walang naawa sa akin nung bata pa ako. Noong laging si Mayumi ang bida at ako ang anino lang. Lalong naging marahas ang galaw ni Marikit. Hinila niya si Sinag palapit sa dulo ng bangin. Isang maling hakbang na lang at mahuhulog na sila. Daddy! Mama Isay! Iyak ni Sinag.
Ang kanyang maliit na boses ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Yakis. Sa isang pagkakataon, nang lumingon si Marikit sa mga pulis na sumusubok umikot sa likod niya, sumigaw si Yakis, "Ngayon na!" Tumakbo si Yakis patungo kay Marikit para kunin ang bata. Ngunit sa bilis ng pangyayari, nakita ni Dalisay na iwinasiwas ni Marikit ang balisong patungo sa dibdib ni Yakis. "Yakis, ilag!" sigaw ni Dalisay. Hindi na nag-isip pa ang dalaga. Tumalon siya sa pagitan ni Yakis at Marikit. Isang matunog na singhap ang narinig sa buong paligid. Naramdaman ni Dalisay ang hapdi ng malamig na bakal na bumaon sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya tumigil. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya si Sinag patungo sa mga bisig ni Yakis. "Makuha mo na siya, senyorito!" sigaw ni Dalisay bago siya mabuwal sa lupa. "Dalisay!" hiyaw ni Yakis habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Agad na sumugod ang mga pulis at nadakip si Marikit bago pa ito makatalon. Ang babae ay nagpupumiglas, sumisigaw ng mga sumpa, hanggang sa tuluyan siyang maisakay sa sasakyan. Kasabay nito, si Bangislawin ay nahuli rin sa hindi kalayuan habang sinusubukang tumakas dala ang bag ng pera. Ngunit ang lahat ng yon ay baliwala kay Yakis. Lumuhod siya sa putikan at kinuha ang duguang katawan ni Dalisay. Ang puting damit ni Dalisay ay mabilis na nababalot ng pula. "Dalisay, Dalisay, gumising ka," hagulgol ni Yakis. "Huwag mo akong iiiwan. Patawarin mo ako. Hindi ko pa nasasabi sa iyo kung gaano kita kamahal." Dahan-dahang idinilat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Maputla na siya at ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Ang mga bata. "Okay ba sila?" "Okay sila, Dalisay. Ligtas na si Sinag dahil sa'yo," sagot ni Yakis. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha ng dalaga. Biglang lumapit si Sinag. Hinawakan ng maliit na bata ang mukha ni Dalisay. Sa loob ng 2 taon na halos hindi ito nagsasalita. Ngayon, ang boses niya ay malinaw at puno ng pagmamahal. "Mama Isay, huwag kang matulog. Please, Mama Isay, dito ka lang. I love you, Mama." Narinig ng lahat ang salitang mama. Hindi lang ito isang tawag, ito ay isang pagkilala. Sa gitna ng bangin kung saan nawala ang kanilang unang ina, natagpuan nila ang isang babaeng handang mamatay para sa kanila. Ngumiti si Dalisay, isang ngingiting kasing liwanag ng bukang liwayway na nagsisimula ng sumilip sa abot tanaw. "Mahal, kurin kayo." Pumikit ang mga mata ni Dalisay. Ang kanyang katawan ay naging mabigat sa mga bisig ni Yakis. "Ambulansya! Nasaan ang ambulansya?" Hiyaw ni Yakis na umalingaw-ngaw sa buong kabundukan ng Agos Luha. Mata. 1 buwan ang lumipas mula noong gabing iyon sa bangin ng Agos Luha. Ang Hacienda Hiraya Manawari ay hindi na ang malamig at madilim na mansyong kinakatakutan ng marami. Ngayon, ang bawat bintana nito ay nakabukas. Hinahayaan ng sikat ng araw at ang sariwang hangin na pumasok at burahin ang bawat bakas ng pait. Sa malawak na hardin, hindi na mga ligaw na damo ang makikita. Namumukadkad na ang mga bulaklak na itinanim ni Dalisay kasama ang mga bata. At sa gitna ng hardin, nakatayo ang isang lalaking hindi mo aakalaing ang dating kinatatakutang CEO na si Yakis Balanghay. Naka-shorts lamang siya at t-shirt, may hawak na gunting sa panghardin. Maingat niyang inaayos ang mga rosas, ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa bagsik na dati niyang taglay. "Daddy! Daddy! Look!" sigaw ni Sinag habang tumatakbo patungo sa kanya. Hawak ng bata ang isang maliit na basket ng mga pinitas na prutas. Binuhat ni Yakis ang kanyang bunso at hinalikan sa pisngi. "Ang galing naman ng baby ko. Nasaan ang Ate Ambon at Kuya Hamog mo?" "Nandoon po sa beranda, kasama si Mama Isay," sagot ni Sinag nang may malapad na ngiti. Lumingon si Yakis sa gawin ng beranda. Doon,
Nakaupo si Dalisay sa isang tinitindigang duyan. Bagamat may bakas pa ng benda sa kanyang balikat, ang kanyang muka ay nagniningning sa kaligayahan. Binabasa niya ang isang libro para kinaambon at hamog na nakikinig ng mabuti sa bawat salitang kanyang binibitawan. Lumapit si Yakis at naupo sa tabi ni Dalisay. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at dahan-dahang hinalikan ang peklat sa palad nito, ang peklat na naging simbolo ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Dalisay, bulong ni Yakis, ang kanyang boses ay puno ng pagsinta. Minsan iniisip ko, paano kaya kung hindi ka dumating sa pintuan ng mansyong ito? Marahil, hanggang ngayon, ay nakakulong pa rin kami sa dilim. Ngumiti si Dalisay at sumandal sa balikat ni Yakis. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang oras ng paggising, senyorito. Pinadala lang ako para paalalahanan kayo na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakatago sa vault, kundi nasa loob ng inyong tahanan. Huwag mo na akong tawaging senyorito, biro ni Yakis. Asawa mo na ako sa harap ng Diyos at ng mga bata. Di ba? Natawa ng mahina si Dalisay. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang magpalitan sila ng sumpa sa isang maliit at pribadong kapilya sa gitna ng bukid. Walang media, walang malaking handaan, tanging silang 5 lamang at ang kanilang wagas na pangako. At isa pa, dagdag ni Yakis, pinapalitan ko na ang pangalan ng hasyenda na ito. Hindi na ito Hiraya Manawari. Mula ngayon, tatawagin na itong Tahanan ng Kalinaw. Kalinaw, ulit ni Dalisay. Kapayapaan, napakagandang pangalan. Tumingin si Yakis sa kanyang 3 anak na masayang naghahabulan sa damon. Naroon ang tunog ng tawanan. Ang tunog na dati ay isang pangarap lamang. Ang pagkakaulila nila kay Mayumi ay hindi man tuluyang nawala. Napunan naman ito ng isang bagong pag-ibig na nagturo sa kanila na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo na bubuo, kundi sa malasakit. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagkulay ginto ang buong tahanan ng Kalinaw. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matamis na katotohanan na sa kamay ng isang simpleng tao na may busilak na puso, ang pinakawasak na pamilya ay muling mabubuo. Sapagkat sa dulo ng bawat kwento, ang tanging mananatili ay ang pag-ibig, ang tanging yaman na hindi kayang manakaw, hindi kayang bilhin, at hinding-hindi maglalaho. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinag-aralan, yaman, o katayuan sa lipunan. Minsan, ang mga taong pinakamapagkumbaba ang siyang may dalang pinakamalaking lunas para sa ating mga pusong sugatan. Ang pag-ibig, pasensya, at tapat na kalinga ay mga sandatang mas makapangyarihan kaysa sa anumang salapi sa mundo. Huwag nating husgahan ang isang tao sa kanyang panlabas na anyo, dahil madalas, ang mga anghel na ipinapadala ng langit ay nagtatago sa katauhan ng mga taong hindi natin inaasahan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsunod sa kwento ni Yakis at Dalisay. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aming inihandog na audiodrama ngayong araw. Ano po ang inyong naging paboritong bahagi? Ano pa pong mga genre o tema ng kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.